Sabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission, alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw, aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Salamat sa Dios higayon og oportunidad nga allow gitugot na usab sa Dios kanato nga makapadayon kita sa atong bulhaton. Standby, sulod lang sa pipila ka mga gutlo. Ako magapakiguban na usab kaninyo alang sa ato ang devotional karon nga buntag. Hoping and praying that God will continue to bless all of us. Let us pray. Magapangamuyo kita. Amahan og dalaygon nga Dios once again. Gipasalamatan o gipasidunggan ka tungod kay matinumanon og maayo ka kanamong tanan. Salamat o Diyos ini oportunidad nga gitugot na usab nimo kanamo nga makapadayon kami sa pagbasa o pagpamalandong sa imong balaang pulong. Panalangini o Diyos ang tanan nagapaminaw karon sa ilang mga diya sa ilang panimalay, tagsa-tagsa ka mga radyo, and at the same time ang tanan nga mga Facebook friends, mga kaygalaan nga nagapaminaw, nagafollow og makascan di ini nga maong mga preachings, even sa mga kaigsuunan nga naga-share, naga-pray, and nagapakigbahin sa ministry din sa Baganga Ginoo. Thank you so much for your goodness and your mercy toward us all. Lord, ubanik kami sa mga pamalandong sa imong pulong karon nga buntag. This I pray in Jesus' name. Amen. Sa makausap pa, kita na usab magpadayon sa paghimo sa atong bulhaton karon og salamat sa Dios ining oportunidad nga ato mapadayon ang ato nga bulhaton. Og diini karon nga gayon, tuguti ako sa pagdala kaninyo sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Maghisgot kita karon specifically din sa part sa kasulatan sa Colossians chapter 2. Starting sa verse 6 down to verse 15, but dili na to matapos kini, pipilal ang mga verses atong i-tackle. And maghisgot kita based sa ato nga mga pagpamalandong, nagahisgot kita karon about advancing our daily walk of faith in Christ, no? Sa ang ato nga adlaw nga paglakaw, pagkinabuhi, pag-alagad sa Diyos, mapadayon, no? Magapadayon. Advancing daily walk of faith in Christ. Now, base sa ato nga passage, ato nga basahon from verse 6, nag-ingon, As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. In verse number 7, rooted and built up in Him and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of man, after the rudiments of the world, and not after Christ. In verse number 9, For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power, in whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Verse number 12,
buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. And you, being dead in your sins, and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. And verse number 14, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. The gospel is now bombarded by enemies, and we could not deny it. Kung mag-observe ka sa atong palibot karon, ang pagwali sa matuod nga gospel giatake sa daghan kaayong mga preachers, mga teachers, mga opponents, enemies of the gospel. And we could not deny nga matag usa ka nato kabalo niini, and kana nga mga butang dako kaayo og kahimuan, dako og epekto, dako og nahimo nga mga pagdisturbo, ano, nakahatag og kasamok even ngadto sa magtutuo diha sa Ginoo, labi na sa mga bag-uhan ng mga magtutuo, and labaw sa tanan ngadto sa mga tao nga wala pa makaila diha sa Ginoo. Now niini karon higayon atong makita kini nga mga pagtulunan, mga kalihukan nga nagahatag og pagpabugat, nagahatag og kalisod sa trabaho, even sa panahon pa ni Apostol Pablo, sa mga apostoles, ug hangtod karon sa atong kapanahonan nagsige gihapon kini og mga paghatag og pagpabugat, no, pagdisturbo nga ang gospel, ang pure gospel mapaabot ngadto sa mga tao nga nagkinahanglan niini, no? Ani akara makita nato sa atong palibot pipila sa mga examples: liberalism, philosophy, asceticism, legalism, idolatry, traditions, mysticism, superstitions, and so on and so forth. Daghan pa kayo makablagan na to dinhi sa balaang nga kasulatan nga nagahatag og disturbo sa pagwali o sa pagpakuyanap sa gospel. But in any way, kana nga mga butang nasulat na daan sa Bible, nagakahitabo na sa unang panahon sa mga magwawaling una kanato og hangtod karon. Kung naa kini before, ning samot na gyud hangtod karon. Seems na karong panahon gabi pa, mas sila pa ang sikat, mas sila pa ang matawag nato ilado sa mga pagpaminaw o paghatag attention sa mga tao. Mas catching pa ang ilahang mga presentation as of this time. But sad to say nga ang mga pagwali nagapag-atake, nagaguba sa tinuod kapuluhaton nga gihatag sa Ginoo. Now, padayon kita sa paghisgot about advancing daily walk of faith in Christ. It talks about sa ato nga pagkinabuhi uban sa Ginoo samtang niya pa kita niining kalibutan karon. Advancing daily walk of faith in Christ. Higala, ang ato nga gina-aspire as of this time nga kita mag-improve, nga kita magpadayon sa pagtubo, magpadayon sa paglig-on, o magpadayon nga maging galamiton alang diha sa kimayaan sa Ginoo in any way we can. Og sa bisan unsa nga plano sa Ginoo nga gusto niya ikaw, ako, pagagamiton niya alang sa buluhaton. Now, ato makita padayon kita nga magtubo, mag-improve sa atong pagkinabuhi diha sa Ginoo as we have committed our life to Christ. Mao kana ato makita from verse 6, no?
as we have committed our life to Christ, we need to improve, continue on sa ato nga paglambo, sa ato nga daily living. Magpadayon kita sa pag-improve, o kung unsa kita nagkinabuhi, nagpangalagad sa Ginoo, sa dihan kita na himong usa sa iyang mga katawhan, anak o nahimong Kristohanon. Dapat nagalambo, nagatubok kita sa tanang aspeto or in any area sa atong kinabuhi. Based din sa verse number 6, nag-ingon, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Ingon nga, nakadawat ikaw, nakadawat kita, kang Kristo, ingon nga ang atong gikumitar, ang atong kinabuhi dahil kay Kristo, ingon nga atong gisalig, atong gitugyan, atong kinabuhi dahil kay Kristo. So ingon si Apostol Pablo, so walk ye in Him. Now, kini nga verse, sigala, dako kayo og dapat pamalandungan, o dako butang paabot ka nato. Ang word din nga therefore, kung imong tan-aw ni gala, the word therefore, it marks the transition from the doctrinal to the practical. Now, sa dihang kita nakabalo kang Kristo nga siya di atong Savior, siya ang atong ultimate nga magtatabang. Sa dihang gikumitar na to atong kinabuhi kay Kristo, sa dihang gihuptan na to ang pagtulunan din sa Biblia, sa iyang mga pulong, dili lang kana taman sa atong kahibalo. Daghan mga tao nga grabe ka alam sa pulong sa Ginoo, pero when it comes to practical or sa pagkinabuhi, pag-apply niini diha sa ilang kinabuhi, lahi na po na nga istorya. Usahay, mura bitaw dili mo coordinate ang atong nahibaluan sa atong daily practice. But the focus sa writer din ingon si Apostle Pablo, therefore, which marks the transition from doctrinal to the practical. Ingon nga ikaw nakasayod, nahibalo ka sa gospel, naluwas ka, nahimo kang anak sa Dios, nahimo kang alagad sa Dios. So, kinahanglan mapakita kini diha practically. Then, another word ato makita mapansin is the word walk. Ang walk din it means live the entire course of the Christian life by faith. Conduct must accord with the trust of our faith. Now, magkinabuhi, butang sa practice, tubanon, kung unsa ato nahibaluan sa Christian life na to, mga lessons, kinahanglan kini mapadayag diya sa atong pagkinabuhi. No? Kaya di man makita ang faith. No? We need to put it into practice. Dili lang maayo sa plano. Dili lang maayo sa kaalam. The bright kay dagan bersikulo na ibaluan. Daghan na sabtan. Kuyaw kay mo explain. But when it comes to practice, that's another story. Higala, gusto si Apostol Pablo, si even God, nga maging balansi kita. Kung unsa atong nabalaan diya sa pulong sa Dios, must be put into practice. Okay? Then the word Lord here, kung imong tan-aw sa Greek word, is kurios. Since the basic sense of kurios or Lord is that of superior to inferior, to master to slave, to king to subject, God is to be worshipped. No? God to worshiper. O kabalo kay gala nga nagisgot kini about sa atong relasyon diya sa Ginoo, sa atong claim diya sa Ginoo, atong position diya sa Ginoo. Bilang nahimong anak sa Dios, atong sundon ang atong ginikanan nga mao ang Dios. Bilang alagad sa Dios, atong buhaton ang buluhaton ingon nga alagad sa atong master, sa atong Lord. Ingon nga siya superior, kita magsubmitar sa iya nga
sa iyang leading o sa iyang command sa atong kinabuhi. No? Mao kana siya, bilang siya ang hari, kita willing na musunod sa iyang command, sa iyang mando with all submissive heart. Ana ay kanang kasing-kasing nga andam sa pagsunod sa iyang kabubuton. It means when anyone recognized and accepted Christ Jesus as Lord, this should include submission and unconditional readiness to act in obedience to Him. No? Mao kada siya nga kung moingon ta nga ato nga nasabtan, atong itugyan, atong kinabuhi diya kaniya, it means nga ready kita mo submitar o unconditionally andam kita mubuhat, musunod sa gusto ipabuhat sa atong Ginoo, sa atong Lord, atong Master, atong Hari, atong manluluwas ngani sa atong kinabuhi. In fact, ingon siya diya sa Luke chapter 6 verse 46. Unsa man gisulti niya sa mga taong nagsunod sa iya. Nagsunod-sunod pero maayo lang mo maguban-uban pero wala yun mismo nagtuman siyang kabubuton. Unsa ingon niya? Sa Luke chapter 6 verse 46, mismo si Ginoong Hesus nagasulti nin, ingon siya, "And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say?" Nganong magtawag man mo sa ako ang Lord, Ginoo, Master, Master, pero dili man kamo willing mo buhat sa akong gisulti sa inyo, gisugo, gi-command sa inyo ha. It means to say, kung imong tanaw ni Gala, kung moingon ta sa iya ha, giilan na to siya as Lord, as Master sa atong kinabuhi, it means, in our side, we must be willing to submit and to obey with all submission, readiness of heart. Kanang dili lang sa baba, nagtawag ta sa iya nga Lord, Ginoo, God, Master, Amo, Hari sa akong kinabuhi. But when it comes sa practical nga pagkinabuhi, wala nato gi-apply atong naibaluan, atong confession. It should not be. We should be balanced. Kung unsa atong naibaluan, must be put into practice. We need to continue on advancing our daily walk of faith in Christ our Lord. We need to improve. Not only as we have committed our life to Christ, number 2, as expected to have a healthy Christian life. Ang Diyos nag-expect ka na to nga ang bawat Kristohanon, bawat alagad sa Diyos, magatubo, magalambo diha sa pagsunod, pagbuhat sa imbulaton, sumala sa plan o kagustuhan sa atong Diyos, atong Master. Dili siya gusto nga mag-stagnant kita. Dili siya gusto nga mag-plateau ang atong spiritual life. Because there is no plateau in the Christian life. It's either naga-grow up ikaw or naga-sink ang imong nga pagsunod sa Ginoo. Nagapaubos ikaw, either nagapataas or nagapaubos. Kung muundang ka pag-grow, but pasabot, naga-kaunlod ikaw spiritually. In verse number 7, nag-ingon, rooted and built up in Him, and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Okay. Now, ato makita igala ang duha ka word ni rooted and built up. Si Apostol Pablo nagamit siya og mix nga metaphors. Paul mixed two metaphors in this verse. The metaphor of a tree and the metaphor of a building. Okay? Duha ka klase, duha ka metaphors nga gigamit, i-mix niya, and both metaphors convey the idea of stability. Isa lang ang ihang purpose, pero nagamit siya duha ka metaphors, which is a tree and a building. Nga
nagpasabot siya, gipaabot niya ang mensahe about stability sa Christian life na to. Okay? Now, ang word din nga rooted is an idiom or idiomatic expression for strength, which a focus upon the source for strength. No? Mao kana siya ang ato makita. Kung may kag-rooted, but pasabot, ligon, pundado na klaseng na pagtuo. No, kana mitong pagtuo nga di basta-basta matarog. Pagtuo nga matayog man siguro pero dili maibot, dili malangkat. Rooted. Sama sa usa ka kahoy nga pag nakatidlom ang iyahang mga gamot ngadto sa yuta, dili basta-basta malukat, dili basta-basta matumba kanang kahoy even sa mga strong wind sa kinabuhi. Bisan pa unsa ka kusog nga bagyo, mga bali man ang iyang sanga pero dili malukat ang iyang punuan. No? Mao kana siya gala ang word nagi-mention ni Apostle Pablo. Our faith cannot strengthen until we root ourselves deep in the person and work of Christ. As Christian must have deep roots in Christ if He is to produce fruit. Now, hinumduman nato ikala, tinuod ka na siya kung sa ato nga pagtuo, kung dili kita mo deepen ang ato ang mga gamot diha kay Kristo, siyang person o siyang mga buhat, ay lisod, dili puta malikon. Panahon gamay lang mapagsulay sa kinabuhi, mapupukling dayon ta, no? Matumba dayon ta, o dili ta makaabot sa punto nga makapamunga kita. No? Mao kana siya, just like a tree. Nga instead nga ning grow na siya, kay dili man lalom ang iyang mga gamot, panahon sa paghangin, hapak sa mga bagyos kinabuhi, malukat siya o dili na siya kahatak, dili na siya ka-produce og bunga. But pasabot, maayo kay pag-start, pero pag abot tunga-tunga na luka, no, naibot siya. And natural, pang usa ka kahoy pag matumba na, impossible na kaniya pag-produce siyang bunga. Okay? Not only do Christians need to grow deep, but we need to grow up as well. Okay? So, mao ka na siya. But given siya ang usa ka kahoy pag makatidlom ang iyang gamot sa ilalom nga part sa earth, daghan siya makita na to nga impossible ni anak nga kahoy, ni anak nga prutas nga di gid siya mohatag og bunga. Natural ka na siya. Kung naga-grow deep ang gamot sa kahoy, nagakadaghan usab ang bunga nga pwede niya ma-reproduce. Naga-grow deep and naga-grow up. Sa atong Kristohanon nga kinabuhi, kita pod, nagalalom atong kahibalo sa Ginoo, naga-ka-effective usab, nagakalig-on kita samtang nagabuhat siyang buluhaton. Qualities of a stable or shall we say mature Christian. Kung imong tan-aw ni gala, number 1, ang usa ka stable or mature Christian, he can stand firmly rooted as a tree. Mao kana siyang quality niya. Bisan pag gihapak na siya sa bagyo, gihapak siya sa mga pagsulay sa kinabuhi, matayog man siya, muhilak man siguro siya, masaktan man siya, maapektuhan man gyud siya, tinuod kay dili wa may immune sa problema, pero nakabarog gihapon siya, makatindog paghihapon siya bisan pa ni anang mga butang. Di lang kana, he is being built up as a building. No? Na kung imong tan-aw ni gala ang building, gikan sa kung imong i-analyze, imong tan-awon ang building, wala ka na ning automatic nga nimbarog ang dako ng building, lig-on ng building. Little by little, no? Kung yung gamiton hollow blocks, so hinay-hinay, naga-file sa hollow block, hinay-hinay, hangtod na napundar ang building, o hangtod naglig-on siya pagmaayo. Okay? Ang tibuok na structure. He is increasingly stable in the faith.
Mao kana siya ang kwalidad sa usa ka stable o mature nga Christian. Naga-increase siya ang iyang stability, nag-increase ang iyang pagtuo diya sa Ginoo. Kung sa una, igo lang siya makatuo that God will provide all her needs or his needs. Karon mo ingon siya, Lord, able kang makaprotect sa ako even to this pandemic. Our God is truly good and powerful. It might be na ay mga panahon nga matamaan kita niini, it's because daghan mga rason. Maybe wala ang atong pagkinabuhi, wala nakaglorify sa Ginoo. Maybe. Or maybe gi-allow sa Ginoo to test us as a sort of trial in order for us to grow more mature. Or maybe na tay mga butang nga kahimo tag dili maayo sa Ginoo. So, or it might be naa siya mga plano. Dili kita makadugmatik ni ana. But ang ato nga tan-awon, the way we respond ni ana nga mga butang, no? Dili na sayon, dili walay sayon nga mga problema, walay sayon nga mga sakit, walay sayon nga pangitabo sa kinabuhi. Labi na kung mo mga negative nga mga butang, no? Number 4, he demonstrates the fruit of thankfulness constantly. Bisan pa naghilak sa kasakit pero makaingon paghihapon diya sa iyang kasing-kasing, Lord, thank you even to this suffering nga ako na-undergo na experience today. Thank you, Lord. Pero doon naghilak ka tungod sa kasakit, pero ang kalipay, ang pagkamapasalamaton diya sa kasing-kasing na asa gihapon. No? So, I do not say nga di ka maka-question sa Ginoo. Even Job, kung imong tanaw ni Gala, mga alagad sa Ginoo in the Old Testament, there were times nga sila nagapangutana, Lord, why? Nga naman, because we are finite. Ang ato nga knowledge dili kapabol nga makatugkad sa mga mysterious kinabuhi. But praise God, kay because of our faith, because of our God, naagyapon tayo paglaom luyo ni anang mangit-ngit ng mga experience sa akong kinabuhi. We can continue on demonstrating the fruit of thankfulness or thankfulness constantly in any situation sa atong kinabuhi. No? So, mao ka na siya ato makita and nag-show siya sa kwalidad sa ato nga stability, ato maturity as a Christian, as a child of God. Ingon sa verse 7, rooted and built up in Him and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Means to say, dili lang makapasalamat sa mga butang nga maayo, but even sa mga panahon nga gina-try kita, ginapuga kita, we can still say, Lord, thank you. Even to this, tawag na to, unfavorable nga mga experience in life. The capacity of thanksgiving means that we do not grumble and complain about our situation in life. Mao kana siya bot pasabot. Lord, di man ako masabtan ang kapaitan o kasakit nga na experience na mo this time, but I believe na naakay maayo nga plano para ni ining tanang Lord. So I will commit my life, this situation, to your hands. Ikaw na'y mag-igo, Lord. Makaingon kagapong kita ni Ana. We cannot both criticize and be thankful at the same time. Kung ato gina-criticize ang mga buhat sa Ginoo, ginasaway na to ang gibuhat sa Ginoo sa kinabuhi, Lord, gano man ka, mali ka ni ini. No? Niya makaingon gyapon ta, Lord, thank you. No, it could not be. It's either mapasalamaton gyapon kita o masabtan ato nga di man nato masabtan matugkad yung totally, but we can be able to say, Lord,
ikaw na ang mag-igo. Ikaw na yung magpalig-on ka nako. Kay mo na ingon ni Jesus Christ, ingon niya dito sa iyang pulong nga, without me you can do nothing. Mao na ang panahon nga musandi kita diha kaniya. Sumala pa si ingon ni John MacArthur, ingon siya, those who lack a deep sense of thankfulness to God are especially vulnerable to doubt and spiritual delusion. No? So, mao kana siya, tinuod makita na to na really dadpot sa atong kinabuhi. No? So, ang kasagaran nga mag-doubt spiritually, madala sa mali nga mga pag-akala kadtong dili mapasalamaton diha sa Ginoo. Another quotation nag-ingon sa kaanon quotation, a thankful spirit is a mark of Christian maturity. When a believer is abounding in thanksgiving, he is really making progress. And amen for that. Thanks sa quotation. No? Nga itong nabasa. Advancing, we need to continue on advancing our daily walk of faith in Christ. As of this time, dinhilang usa ang ato nga mapamarandungan higala, hoping nga ang atong Dios nagapanglihok, nagapag-istorya diha usab sa inyong kasing-kasing. Of course, I do not say nga maging perfect kita niini, but we must be thankful to God for reminding us once again that we need Him in all times sa atong kinabuhi. Thank you so much, friends, and may our God continue on blessing you.